Sa kabila po na meron ng mga pahayag si Presidente Duterte, mga kaibigan, na hindi na siya interesado na itulak pa yung federalismo, ngayon meron nung sinasabi si Pangulong Duterte na sa kabila raw ng wala na siyang hindi na siya interesado doon sa ano tawag diyan, federalismo. Mga kaibigan, gusto pa rin niya na maamyendahan ang 1987 Constitution para daw baguhin ang bansa. Yun. If you do not want federalism, kung ayaw daw natin ng federalismo o dun sa mga may ayaw niyan, fine. Okay, fine. But change the Constitution that would change the nation. Sabihin ko sa iyo, ayan po, gusto niyang baguhin pa rin ang saligang batas. Ngayon, di ba, ang unang isinusulong ng mga nagsisisigaw ng federalismo, yun nga. Pero para magawa yun, siyempre, papalitan ng saligang batas, di ba? Aamyendahan mo yan o babaguhin mo. Alin sa dalawa. Alam nyo, paulit-ulit lang tayo dyan eh. Parang ano yan, yung political dynasty. Kamakailan lang, sabi ni Presidente Duterte, kayong mga botante, tayo, sama nyo na ako. Ang may kasalanan, kung bakit hindi natitigil ang political dynasty. I beg to disagree, mga kaibigan. Sabi nga sa salitang English, bakit ho? Hindi ho yung botante ang may kasalanan diyan. Kung bakit ibinoboto ang mga politiko o yung mga kandidato na nagmula sa angkan ng mga politiko, yung political dynasty, kung tawagin, yung matatagal na sa pwesto, na ginagawang basketball yung pwesto, palitan ng palitan. Pinapasa lang pagkatapos ng isa. Hanggang sa dadating ang oras, sila na mag-aaway. Kasi wala nang makalaban eh. Di maglalaban sila. Pagka naglaban na sila, sila na maglalabasan ng baho nila. Katulad ng nangyaring nakita natin sa Makati, sa pagitan ng dalawa magkapatid, at saka dito sa Kwan, sa angkan ni convicted plunderer, Erap Estrada. Di ba? Ngayon, hindi ko kasalanan ng botante yun. Ang talaga may kasalanan dyan, yung mga mambabatas na nakaupo. Politiko rin ho. Mga opisyal din sa pamahalaan. Especially kung presidente ka. Halimbawa, ikaw presidente. Meron kang di ba? Meron kang isa sa prerogative ng presidente. Lalo na kapag mabango-mabango, isulong yung tinatawag na legislative agenda ng kanyang administrasyon. Alin? Meron na bang namuno, naging presidente ng Pilipinas pagkatapos nung gawin itong saligang batas sa panahon ni Cory Aquino, mga kaibigan? Meron na bang presidente na isinama sa kanilang legislative agenda yung mga pangunahing batas na nais nilang maipasa ng Kongreso? Di ba? Pinagbibigyan yan yung presidente sa mga legislative agenda nila. Lalo na kung nakikita nila, ito yung makakatulong para maisulong yung programa. Mga kaibigan, wala naman nagtulak eh. Kasi halimbawa,
presidente ka, di ba? Katulad ngayon, no? Majority ng mga senador, wala makapipigil sa iyo eh. Bakit? Majority ng Senate, kaalyado. Majority ng Kamara, kaalyado. Ang Korte Suprema, majority, magiging appointee na lahat ni Presidente Duterte. Ano ang makapipigil sa isang tao? Kahit ba hindi yan prioridad o na legislative agenda ng Pangulo, basta't gusto niyang maipasa yung batas, pwedeng-pwede. At kahit ito ay tutol pa ang sambayan ng Pilipino, pwede nilang ipasa yan. Bakit? Nakaabangan Supreme Court eh. Kapag sa sandaling yan, kinwestiyon mo, walang papansin sa'yo. Lalo na kung ang mga maestrado ng Korte Suprema majority, kabig ng administrasyon. Hindi ho ba? Na tumatanaw ng utang na loob sa kanilang appointment. Ba't hindi ho natin isinama yan? Sa legislative agenda, yung political dynasty law. Ang totoo, may batas na yan eh. Yun nga ang pinagtataka ng mga mamamayan kung bakit sa kabila na meron ng constitutional provision na nagbabawal sa political dynasty, bakit hindi ito naipapatupad? Kasi po, una nga, sabi natin, wala naman presidente na umupo pagkatapos ni Cory Aquino na ginawang agenda o kasama sa kanilang priority bills, mga kaibigan, yung maipasa ang implementing laws para sa pagbabawal dyan sa political dynasty upang maipatupad yan, yung provision sa konstitusyon. Meron ng itinatakda ang konstitusyon inuutusan ng konstitusyon ang mga mambabatas na magpasa ng tinatawag na enabling law. Mga kaibigan, enabling law. Yung batas, yung mekanismo ng batas na magpapatupad doon sa constitutional provision na yun sa anti-political dynasty. Mga kaibigan, wala Walang nagsulong Mga kaibigan, bakit? Paano? Labag sa kanilang interest. Mga kaibigan. Pero, alam ninyo kung ang presidente mismo ang nagsulong sa pagbabawal sa political dynasty, tapos ang usapan mga kaibigan kaya lang, alam din ng mga senador na hindi prioridad dyan ng presidente ng Pilipinas. Bakit? Kasi yung presidente ng Pilipinas, pag ginawa niya ang priority bill yan o agenda, legislative agenda, marami siya magagalit sa kanya. Ayaw niya na may magalit sa kanya. Bakit? Kasi, halimbawa, yung presidente, gusto niya yung maipasa. Makakaaway naman niya itong mga mambabatas. Hindi man magpakita ng galit nila yan, pailalim. Na magagalit sa iyan. Bakit? Kasi sasagasaan yung yung interest nila Hindi mo ba? Mga kaibigan, katunayan hindi ba ang kauna-unahang naglakas ng loob na maghain niyan pong anti-political dynasty law, mga kaibigan, sa Senado noong 2004. Walang iba kundi si
dating Senador Alfredo Lim eh. Mga kaibigan eh. O pero ano nangyari? Wala, ina-archive ng Senado. Walang sumuporta sa kanya. Mga kaibigan, bakit? Eh labag sa interest nila kasi si Lim, walang political dynasty, wala siyang plano. Yung mga taong ganon, walang plano na magtatag ng kanilang political dynasty. O kaya malakas ang loob na maghain ng bill para once and for all, isipin ninyo, magmula sa panahon ni Cory, 1987 yung Constitution, di ba? Pero anong taon na upo si Lim na senador? 2004 na eh. Isipin mo, from 1987 hanggang 2004, walang naisagawang batas. Walang naghain na panukalaman lang para mabuwag ang political dynasty. Para masunod yung mandato sa konstitusyon na gumawa ng enabling law. Yung mga mekanismo ng batas para maipatupad yun, yung provision sa saligang batas. Silim lang eh, mga kaibigan eh. Pagkatapos, na-archive. Wala nang sumunod. Hanggang ngayon, nakatenga yun. Mga kaibigan, mababasa ninyo yun i-type ninyo. Anti-Political Dynasty Law Bill. Isulat nyo, pangalan, Senator Alfredo Lim. Makikita ninyo pati kung anong number yung bill na yun. Mababasa rin ninyo. Nandun sa ibang site, malalaman ninyo kung, pero ito, makikita ninyo sa website mismo ng Senado, mga kaibigan, na nakatenga yung bill na yun. Walang nagsusulong eh. Kaya hindi na ho kasalanan din yun ng mga butante. Hindi ba? Mga kaibigan, ano gagawin ng butante kung yung tumatakbo political dynasty? Kasi nga, wala naman nagbabawal sa kanila. Wala naman batas pa na nalilikha para ipagbawal sa kanila yung pagtakbo. Hindi ho ba? Hindi kasalanan ng butante. Alam nga namang dahil political dynasty sila at walang batas, alam nga namang hindi bumoto yung mag-exercise. Ng kanilang karapatang bumoto ang mga butante. Imposible naman yun. Gawin nyo yung batas. Hindi mo pwedeng isisi yan sa butante, lalo na hindi naman sila gumagawa ng batas. Ang naatasang gumawa ng batas ang Kongreso, ang Senado at Kamara, mga kaibigan. Hindi ho ba? Ngayon dito, alam nyo, din sa pagpapalit ng konstitusyon, matagal na yan eh. Mas gusto pa nga yan eh ng mga mambabatas, yung kalikutin, alkalin yung konstitusyon, i-bastardize yung konstitusyon. Mas gusto ng mga mambabatas yan sa Senado at sa Kongreso, mga kaibigan. Yun ang pagkakataon na makakapag-disenyo sila ng panibagong batas na babagay sa kanila. Halimbawa, yung political dynasty, pwede na nilang tanggalin ulit yan. Baliwala naman yan. Di ba? Dekorasyon lang yan. Ang problema, hindi naman yung konstitusyon ang may problema eh. Yun nga yung sinasabi natin na kahit na itong konstitusyon natin, ipasulat pa natin sa anghel, mga kaibigan. At yung anghel pumayag. Ang gagamitin niya pantinta, di ang ganda nun, di ba? Isipin mo, sa buong mundo, Pilipinas lang, ang gagawa ng konstitusyon, ang susulat, anghel. Banal na banal yung konstitusyon na yun.
wala nang mas gaganda pa ron. Tapos ang bali ba ang gagamitin niyan tinta yung Pacific Ocean. Di ba? Sa pagsulat ng konstitusyon. At yung konstitusyon isusulat niya sa ulap. Gagamitin niyang sulatan yung ulap. Mga kaibigan, may mas gaganda pa ba doon? Di wala na ho, di ba? Oh. Pinakamaganda na. Perfect yun. Saan tayo magkakaproblema? Doon sa magpapatupad Di ba? Kung demonyo yung magpapatupad kasalanan ba ng konstitusyon yun? Mga kaibigan, ang problema ito, mga nagpapatupad, di naman yung konstitusyon Inatasan sila. Na gumawa ng enabling law. Ginawa ba nila? Hindi. Kung papipiliin mo sila, tutuparin nila, susundin nila yung atas ng konstitusyon sa kanila, ng batas sa kanila, saligang batas, na igawa ng enabling law, ang political dynasty. Papipiliin mo sila. Gagawin ba nila yon? Hindi nga Meron na nga pruweba Noong 2004, si Alfredo Lim bilang senador, ang naghain ng bill na yan Wala walang pumansin Mga kaibigan mas pipiliin nila na operahin niyang konstitusyon kaysa igawa ng enabling law yung anti-political dynasty law. Mga kaibigan, bakit? Siyempre, kamutan ng likod yan. Puro pagkakapirahan na yan. Mga kaibigan, hindi mo gagawa ka ng konstitusyon. Di ba? Bali ba ang gusto pa nilang gagawa ng konstitusyon sila. Isang malaking kagaguhan, mga kaibigan. Dapat ang konstitusyon tanungin muna taong bayan Di ba? O kaya sabi ko nga sa inyo, ang gumagawa ng konstitusyon dapat yung walang interest. Walang vested interest. Paano 'yon? Dapat iboto 'yan ng taong bayan. Yung taong para magkaroon sila ng mandate sa paggawa ng konstitusyon. Kasi iba ho yung konstitusyon kaysa batas na karaniwang batas. Pinakamataas ho yung konstitusyon sino nakakaalam niya na dapat ang gagawa niyan, sabi nga sa akin ni Atty. Alan Pagya nung nabubuhay, ang dapat gumagawa ng konstitusyon, hindi abogado. Kasi pag abogado, mga kaibigan, baboy yung konstitusyon. Mabababoy. Lalo politiko. Gagawin nilang yan. Gagawin nilang RTW yan. Yung konstitusyon. Tatahiin nila yan para kumasya sa kanila Bumagay sa kanila. Mga yan hindi naman talaga dapat maging mambabatas ang karamihan dyan. Dapat dyan sastre at saka modista. Di ba, mga kaibigan? Dahil lang gusto nila laging batas, pabor sa kanila. Laban lang sa taong bayan. Yun ang batas na ginagawa dito sa Pilipinas. Made in the Philippines na batas. Parang RTW. Mga kaibigan, diyan tayo magaling sa damit, hindi. Sa pagtahi ng damit, walang kwenta mga kaibigan. Pero sa pagtahi ng batas na pabor sa interes ng mga politiko, yan. Ang daming magaling dito, naku, mga kaibigan. Hindi mauubos yan. Ang laking populasyon yan. Yung mga walang ya, ang laki ng populasyon ng walang ya sa Pilipinas, makakala ninyo. Ngayon,
Ito nga, gusto ng presidente raw, baguhin yung saligang batas. Alam nyo, sa panahon ni Ramos, tinangkayan eh. Pinalutang yan. Actually, nung panahon na yun, nagpalutang si Nene Pimentel din eh. Katulad din ngayon eh. Saan ba nanggaling yung federalismo? Di ba ano yan? Galing yan kay Nene Pimentel. Panahon pa ni Ramos yan eh. Kaya lang, binaril ng ano yan. Ng publiko. Natakot ang publiko. Kasi, baka hindi na umalis eh. Di ba? Yun ang nakakatakot sa paggawa ng konstitusyon. Actually, sa ayaw at sa gusto ng publiko, kapag ka gustong palitan ng saligang batas, mapapalitan yan. Lalo kung kontrolado ang mga mambabatas, majority, kaalyado, madaling-madali yan. Bakit pa natin iintindi ng sasabihin ng tao? Tayo-tayo lang ang may mandate. Di ba? Na magpasya kung kung paano natin gustong palitan. Ang sa akin, yung pinakamagandang pagpapalit ng saligang batas, sana man lang magkaroon ng decency kahit papano. Hindi yung halatang halata mo na sapilitan, barasuhan. Tumutol man kayo, wala kayong magagawa. Kasi ito gusto namin mangyari. Di ba? Ang gusto naman natin, siyempre, hindi naman ako siguro nag-iisa na magkaroon ng decency man lang sa paglikha ng saligang batas. May tatlong pagpipilian eh. Yung baliwala na sa akin yung dalawa eh. Yung isa lang ang importante sa akin. Yung Constitutional Convention. Kasi pag sinabi mong Constitutional Convention, maghahalal ka ng delegado. Dapat ine-elect kamukha nung ginawa ni Marcos noon. Elected ang mga delegates noon eh. Na gumawa ng, di ba, pinalitan din ni Marcos yung saligang batas. Baka akala ninyo, yung pagpalit ni Marcos doon, yun ang ginamit niyang leverage eh. Laban sa Amerikano eh. Para ang mga base militar dito, magkaroon ng kapangyarihan ang gobyerno ng Pilipinas na gumawa ng kondisyon. Di ba? Kasi sa 1935 Constitution, walang limitasyon ng pamamalagi ng base militar ng Amerikano dito sa Pilipinas. Pero ginawa ni Marcos yun ang talagang purpose doon eh. Isa yun sa mga nasilip ng Kita ninyo yung sinasabi ko sa inyong, panoorin ninyo yung video ni Marcos nung siya ay yung kanyang state visit sa Amerika. Pinaka-bongga yun. Alam niyo ba yung salitang bongga? Yung bongga ngayon nasa Oxford Dictionary na. Ginagamit na ngayon. Pwede nang gamiting lengguwahe sa buong mundo yung bongga. Isa yun sa mga inadapt na salitang galing dito sa Pilipinas. Bongga ka, day. Di ba? Nung araw. Pinakabongga yung sa lahat ng presidente, kahit na presidente ng ibang bansa, wala tayong nakita pang ganun eh. Sa pagbisitang ginawa ni Marcos noon, pati kanyon sa White House, pinaputok. Mga kaibigan, sipin mo yun. Sino? Sige, turo nyo. Sino yun. Pagkatapos noon, di ba? Nagsalita rin si Marcos at siya ay tinanong
doon sa National Press Club of America. Ha? Mga kaibigan. Yun, doon ginamit ni Marcos yung kanyang yung kanyang panabla, leverage. Ha? Laban sa mga Amerikano. Doon nga siya binanata ng mga journalist eh. Ano yung sinasabi na naniningil ka raw ng malaki. Ha? Nakabayaran sa upa ng base militar sa Pilipinas. Nakita na ninyo? Kaya nasagot ni Marcos yung bakit? Malakas ang loob ni Marcos, hindi man niya binabanggit doon. Kasi may batas na ritong ginawa sa ilalim ng kanyang konstitusyon, mga kaibigan. Pero si Marcos kasi, bakit maganda ang naging resulta ng martial law kay Marcos? Bakit katulad kami na inabot namin ng martial law? Okay naman kami. Di ba? Talagang gano'n, kahit walang martial law, may abuso naman eh. Yan ang mga abuso, nasa nagpapatakbo talaga yan eh. Kahit ano pang gandang ipangako mo, may gagawa at may gagawa ng pag-abuso. Tulad ngayon, di ba? Sabi ni Presidente, galit ako sa korap. Pero dahil magnanakaw, di ba? Ano tawag mo dyan sa PCOO ngayon? Diyan kila Duque na yan. Ano tawag mo dyan? Mga kaibigan. Ibig sabihin, kumbaga sa salita kasabihan saan mang gubat, merong ahas. Di ba? Ganon din yun. May abuso no kasi, may mga tao talagang ganon Ang kaibahan lang, pag nag-abuso ka nun, panagutan mo. Ganon ang gobyerno ni Marcos noon. Marami na nga akong kinukwento sa inyo, di ba na sariling experience namin. Alam mo, kung nung panahon ni Marcos, gagamitin namin, kami, nag-abuso kami. Kung mag-aabuso kami nung panahon ni Marcos, kahit papano kaya namin lusutan Kung walang hiya kami, mga kaibigan, alam niyo kung bakit? Napakarami naming kamag-anak, kaibigan, mga nakapwesto, militar pa, puro general pa. Mga kaibigan. Pero hindi namin ginawa yun, yung mag-abuso sa kapwa, mang-api ng kapwa. Hindi katulad nung wala na si Marcos, anak lang ng barangay captain, pamangkin ng barangay kagawad, abusado, di ba? Hindi namin ginawa yan nung araw. Sa totoo lang. Di ba? Kinuwento ko sa inyo yung pangyayari sa kapatid ko. Kasama yung dati niyang girlfriend na naging asawa niya. Sinaktan siya ng binastos yung kanyang napangasawa at siya naman sinaktan ng mga lasing na sundalo. Ang tatay ko nagsusulat sa dyaryo, isinulat yun. Nung mabasa ng National Defense yun, pinaimbestigahan kaagad sila. Mga kaibigan. Hindi naman hindi naman close ang tatay ko nung kila Enrile. Ano yun? Bago pa yung, hindi, mga na yun. Mid-70s yun. Late 70s, gano'n. Late 70s. Martial law pa nun. May mga nag-aabuso, di ba? Pero, nung lumabas sila sa dyaryo, at siguradong paimbestigahan na sila kasi nag-issue ng statement dahil doon. Si Enrile, mga kaibigan. Alam ba ninyo, ilang araw, lumalakad ng paluhod sa bahay namin. Yung buong pamilya ng sundalo. Naghanap ng kakilala na may nakakakilala sa amin. Kamag-anak pa namin ng nalapitan. Isinama sila. Umiiyak ng nakaluhod, mga kaibigan.
Eh kung di namin pinatawad yun, di ba? Di wala na sa serbisyo yung mga yun. Sipin mo, pati pamilya nila madadamay sa kanilang ginawa. Oh. May abuso pero pinapananagot. Hindi katulad sa mga nangyayari ngayon, kapag ka ang nanggaling sa COA, nanggaling na nga sa COA, ang ika nga basihan na merong nangyayaring corruption, katiwalian, pag-abuso sa salapi ng bayan, mga kaibigan, walang aksyon eh. Ha? Tapos magugulat ka, ina-announce, meron silang sinisibak. Hindi nga natin nababalita kung sino yung mga sinisibak o ano ginawa nun. Sinasabi na lang pag sinibak na. Pero itong mga high profile, mga kaibigan, napanagot ba sila? Hindi nga eh. Ayaw nila yung corruption, yung pagbubulgar, ay manggagaling sa hindi nila kaalyado. Ibig sabihin kaya sinibak nila yung mga hindi naman natin alam. Si ganito, may ginagawang katarantaduhan. Bigla, i-announce nila, sinibak niya si ganito. Dahil ito'y corrupt. Yan. Sino nakaalam nun? Sila lang eh. Paano nila nalaman? Sa kaalyado nila. Ibig sabihin, kailangan lahat ng pagmumulan, kailangan sa kaalyado lang nila manggagaling. Pero kahit na sa publiko, kitang-kita na, wala namang aksyon eh. Yun ang problema natin. Paano pagtitiwalaan? Paasa ng credibility ng mabuting intensyon natin sa pagpapalit ng saligang batas? Radio Bandido, 8:10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo si Jundi. Meron siya sinasabi. Katunayan niya, ako, tama, naka-RPO ako eh. Nung teenager ako noon eh. Nung maka-RPO ako, mga 1975 yun. 2 beses. Kalahin ninyo, yung isang, nung una, meron kaming mga hinatid, yung mga kabarkada ng kapatid ko yun. Parang kasi pagkabarkada ng kapatid namin, parang kaibigan din namin lahat. Pamilya, di ba? Sabi nga sa inyo. Sinama ako. Kasi anak ng Colonel eh. Di ba? Mga anak ng Colonel. Iba-iba tatay. Puro Colonel ang tatay sa Armed Forces. Iba-ibang branch of service. Mga kaibigan. Akalain mo, ako lang natira doon sa Bonifacio, dinala kami. Kamukat-mukat ko eh. Pagkatapos mag-roll call, isa-isang nawala eh. Nakatawag sa kanila. Samantalang ako, ang pinaka-iniisip ko, hindi baling ako umagahin dito, wag lang ako mapagalitan ng tatay ko, mabalitaan ito eh. Ako na-curfew. Yun ang iniisip mo eh. Baka mapasama yung pamilya mo. Di ba? Mga kaibigan, imbes na ang isipin ko, yung kalayaan ko, gaano na yung problema na yun? Mga kaibigan, kung tutusin ninyo, walang yari yung mga nakasama ko nahuli. Hindi pa ako isinama, sila lang. Kaya ako, 12:00 na ng tanghali nakauwi. Naglinis ako doon. Yung pangalawang okasyon, hindi nagtatagal yun eh. Akalain mo nag-iinsayo ako doon sa Fisherman's Club. Alam niyo kung saan yun? Yun yung dulo ng Ross Boulevard eh. Bago ka kumaliwa, papuntang Mia eh.
Wala pa yung Coastal Road nung araw eh. Ang dulong club dyan, kasi puro club yan, di ba? Ang pinakahuling nightclub dyan, ang pangalan, Fisherman's Club. Pagkatapos ng Eduardo's. Ha? Oh, yung Eduardo's dati, hindi, meron pang ano eh, The Flame. The Flame ba yun? Oh, hindi ko na matanda na. Eduardo's, pagkatapos yung Fisherman's Club. Eh, doon ako nag-iinsayo dahil nando doon yung banda, tumutugtog. Full band yun ha. Hindi naman orchestra, pero may mga brasses eh, may blowing eh. Mga kaibigan, yun ang banda nung araw sa mga club eh. Oh. Eh, doon ako iniinsayo dahil paalis ako noon papuntang Japan para masanay ako na kasama banda, di ba? Dahil solo ko eh. Para maging matuto kang ano. Ngayon, pag uwi ko, akalain mo eh, siguro 5 hakbang na lang sa amin. Hinabol pa ako ng Metrocom. Papasok na ako sa gate namin. Oh. Sumama naman ako. Gaano na yung tumawag ka ron, di ba? Oh, mga kaibigan. Sumama naman ako. Yun, Port Bonifacio na naman ako. Sa Baclaran yun eh. Oh. Ngayon mga kaibigan, wala kaming ginamit na ganyan. Katunayan eto, sabihin ko sa inyo, bakit si Marcos? Bakit si Marcos okay? Bakit pagka iba, pagdududahan? Bakit pagdududahan? Kasi una, yung ipinapakita, hindi patas. Di ba? Hindi nagde-demonstrate ng patas na kuwan. Parang ginagawa lang ang mga mga hakbang ng pamahalaan. Pagpabor sa kanila, yun lang ang okay sa kanila. Pagka hindi pabor sa kanila, ituturing kang kaaway. Masama yun. Nagsimula yan kay Cory. Yung masamang ganyan. Mga kaibigan. Tuturing kang kaaway. Oh. Papangalanan ka, Dilawan. Nung panahon naman ni Cory, tawag sa amin, loyalist. Ni Marcos. Mga kaibigan. Di ba? Insultuhin ka. Insulto yung ginagawa nila, yung Dilawan. Sabi ko nga, nagsisigaw kayo ng Dilawan. Yung mga kasama nyo sumisigaw ngayon ng Dilawan, lalo na yung nakapwesto nung panahon ni Marcos. Nung nawala si Marcos, wala naman yan. Hindi naman namin nakasama sa rally yung mga yan eh. Ang nag-rally, yung mga hindi kumita kay Marcos eh. Yung mga hindi nakinabang eh. Kasama namin mga lola. Ang tatanda, sipin mo, tinitirgas sa panahon ni Cory. Oh. Tapos ngayon, tatawagin ninyo ng, paparatangan ninyo ng nagdilawan yung mga lumaban sa Dilawan nung ang Dilawan nakapwesto. Kaya sumisigaw ng Dilawan, wala sa pwesto yung sinisigawan nyo eh. Bali ba, yung mga lumaban talaga sa Dilawan dinadamay ninyo. Di ba? Paano yung tiwala Kasi kay Marcos, ang feeling ng tao, safe Mga kaibigan Kasi responsible. Yung nga yung sinasabi natin, pag sumabit ka, pananagutin ka. Mga kaibigan. Di ba? Buntot mo, hila mo. Ganon sa panahon ni Marcos. Kahit military. Martial yun mga kaibigan. Kaya kami takot kaming mga, na kami may mga kamag-anak kami, takot kaming masangkot. Alam niyo kung bakit? Baka sila masira Hindi ba? Alam mo naman ngayon, lalo ngayon. Kapag ka ganyan ang iuugnay dun sa ginawa ng isang tao, yung kamag-anak niya na wala namang ginagawa. Hindi ba? Ganyan ang ugali na ng tao, naging masama na, na. Pamemersonal na ang ginagawa. Wala na sa issue. Ibig sabihin, sa panahon ni Marcos, may pagkakatiwala mo ang desisyon
Oh. Okay nga ang presidente natin ngayon. Ang problema,